Pinakahuling update sa naganap na wildfire sa Hawaii at tagay ng ating mga kababayan matapos ang insidente. Yan po ang ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Paul Cortez ng Department of Foreign Affairs. Asek, magandang araw po sa inyo. Magandang araw and sa lahat naman nakikinig at nanonood po. Okay. Sa ngayon po, Asek, ano po yung latest sa mga kababayan nating apektado ng wildfire dyan sa may Hawaii? Salamat po. Kung matatandaan po natin, last Friday may isang pangalan na na-release ng Maui County and then sounding Filipino, so we cross-check with our record sa konsulado natin and indeed we found out na Filipino nga yung deceased but hindi na ho siya Philippine citizen. So Philippine national but US passport holder. And then yesterday evening may limang pangalan na na-release ang Maui. And we also found out na yung sa limang pangalan na yun ay isa po ang confirmed Philippine national and Philippine passport holder while the rest are US citizens ho. So the chances are na may mga kababayan tayong naapektuhan ng Maui wildfire very high dahil mataas na ho yung population ng ating Filipino community sa Maui, but the probability na Philippine passport holder sila medyo mababa. Nonetheless, kababayan po natin yung mga yan, so nakikiramay po tayo. We continue our prayers para sa mga kababayan po natin na nasa lanta ng tinatawag na nilang fire hurricane. Okay, again, sa kabuuan, ilan na po yung bilang ng mga casualties sa wildfire sa Hawaii? At ito po, ang sinabi nyo kanina, Pilipino ang pangalan pero ang pasaporte niyang gamit ay US o American citizen. Pero gayon pa man, siya po yung kababayan pa rin natin, US citizen lamang, pero isa po yung kumpirmadong Pilipinong nasawi. Yes, sir. Bale, 6 na ho ang na-release nilang mga pangalan. Sa 6 na yon, 5 ang US passport holders while 1 is confirmed Philippine passport holders. So far, ang nasabi ng Maui ay meron mga 114 na casualties, kaya lang hindi pa na-identify or still in the process of looking for their next of kin and confirming and informing the next of kin kung ano nga nangyari sa mga kaanak nila. Only then will they be able to release yung mga pangalan po ng mga confirmed fatalities. Okay, Asek, habang hinihintay po nating lahat yung pagkakakilanlan ng iba pang mga casualties, kamusta naman po yung lagay ng mga kababayan nating survivors ng wildfire dyan sa may Hawaii? Nasaan po sila ngayon at may mga tumatawag po ba sa inyo, sa DFA, ng humihingi ng tulong? So far, wala naman ho tumatawag sa DFA pero nag-message po sila sa ating Philippine Consulate General sa Honolulu dahil sila po yung may direct contact not only with the Maui authorities but also with our Filipino community there. So far, ang sinasabi nila, naghahanapan sila dahil for the past couple of days, weeks, medyo down po yung mga internet connection and yung power supply ng isla ng Maui. Only recently was it revived. Kung kaya ngayon lang nakakapag-double check, cross-check ang mga kamag-anak sa Facebook, sa Messenger, and kung ano-ano pa ang social media. But so far, wala pa naman ho direktang nag-reach out sa DFA dito sa Maynila. But we continue to ask our public kung meron silang mga katanungan, maybe they can direct their calls directly to our consulate in Honolulu via WhatsApp. Okay, sir, base po sa mga report, ilan sa mga residenteng nakaligtas sa wildfire ay nagdesisyon ng lumipat ng state at tuluyan ng lisanin ng Hawaii. May balita din po ba tayo kung ganito din ang ginagawang hakbang ng ating mga kababayan? Ang mga na-evacuate from the island of Maui ay mga tourists who were caught in the wildfires noon. So some 25,000 were evacuated. But the rest of the mga nakatira sa Maui, yung mga residente doon, pansamantalang dinala nila sa Wailuku, sa Kihei, the other cities of Maui, kung saan may mga shelter. At andyan po ang Federal Emergency Management Agency o yung FEMA na silang tumutulong para sa kanila. Now, lahay na at present, konti pa lamang ang nakakapasok uli dahil nga po ongoing pa rin yung kanilang search and rescue operations para sa mga katawan na nandoon, para sa kung sino man makita nilang remains, para ma-identify na yung mga
charred remains ng mga ito. So pagkatapos po ng mga shelter, iba din na po sa mga hotels kung saan nag-aantay lang po ang mga residente para makabalik sila ng Maui to survey kung ano ho yung mga naisalba at pwede pang maisalba. Otherwise, we still don't have any response or indication sa mga kababayan natin na aalsabalutan na ng state of Hawaii and possibly go to the mainland US. Okay, pero Asek, ano po yung kanilang natatanggap na assistance? Andyan po ang Hawaii Emergency Management Agency at ang Federal Emergency Management Agency. Siya nang bibigay ng not only yung kanilang shelter, but the food, the clothing, and some financial assistance due sa mga residente ng Maui, particularly ng Lahaina. Para naman sa mga Philippine passport holders, tinutulungan natin silang maayos uli yung kanilang mga documentation, particularly yung Philippine passport nila, especially since ito yung initial at very possibly the most important form of documentation and identity ng mga kababayan natin when abroad. So tinutulungan po natin sila mag-rebuild ng kanilang documentation, birth certificate, marriage contract, and so forth and so on. And hopefully para sa mga kababayan natin na in Maui or in Lahaina, they slowly rebuild yung kanilang very important paperwork. Okay, Asek, ayon po sa report, nakatakda namang pumunta sa Maui, Hawaii, si US President Joe Biden upang kamustahin ang sitwasyon at mga survivors ng trahedya. May update po ba kayo hinggil dyan? Yes, according to the news, nasa Hawaii na po si President Joe Biden kasama ang kanyang asawa, si First Lady Jill, at nakipagpulong na rin si Presidente Biden kay Governor Green ng Hawaii and to survey kung ano man ang nangyari sa Maui, to find out exactly how we can help not only Maui but the residents of the entire island rebuild yung mga buhay-buhay nila. As I said, for many, the most important thing to rebuild at present is their documentation, their identities, who they are, and then from there build on yung mga bahay nila, yung mga ari-arian na pag-iwanan nila, and so forth and so on. And this is something that we know that and we trust that the US government will be able to assist para sa kanilang mga residente. Okay, Asek, bilang panghuli ang inyo pong mensahe at paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga pamilya ng mga biktimang ng insidente sa Hawaii. Para sa mga kababayan po natin, and I'm sure many of them are from regions 1, 2, and the Cordillera region, dahil nga puro 85% to 90% ng mga kababayan natin in Maui are Ilocano. Please don't hesitate to WhatsApp po ang ating Philippine Consulate General sa Honolulu should you think you need to reach out to your kababayans and to your families in Maui. Ang WhatsApp number po nila ay +1 for the USA, 808 for Hawaii, and then 253-9446. So no need na po tumawag or mag-overseas call. I-WhatsApp lang po ninyo sila and they'll be able to assist you. Okay, maraming salamat po. Ating pong nakapanayam ang Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez. Asek, maraming salamat po sa inyo.